Papel ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan, Learning Competency 4A. Nakapag-uugnay sa papel ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan. Magsimula tayo sa pagpapakahulugan sa salitang espiritualidad. Ano nga ba ito? Ang espiritualidad ay ang panloob na kakayahan ng tao na magnilay o mag-isip ng malalim. Ito ay ang kakayahan nating pag-isipan ng ating kilos, intensyon at mga epekto nito sa iba. Halimbawa, bago ka sumagot ng pabalang sa iyong magulang, nag-iisip ka muna kung makakasakit ba ang sasabihin mo. Pangalawa, kumilala ng tama at mali o moral awareness. Ito ang pagiging mulat kung alin ang makabubuti o makasasama kahit walang nakatingin. Halimbawa, kahit na pinapakopya ka ng kaklase mo sa pagsusulit, dahil nahihirapan ka, pinili mong hindi mangopya. Maaaring mababa ang magiging score mo, ngunit alam mong mas mahalaga ang katapatan kaysa mataas na marka. Pangatlo, magpakita ng malasakit o empathy. Ito ang kakayahang makaramdam at umunawa sa pinagdaraanan ng iba. Halimbawa, kahit na hindi sinasabi sa iyo ng iyong kaklase na siya ay may mabigat na problema ay nararamdaman mo pa rin may pinagdaraanan siya, kaya naman kino-comfort mo siya. At pang-apat, kumilos ayon sa kabutihan o good action. Hindi lang iniisip ang kabutihan, ginagawa din ito. Halimbawa, kahit pagod ka pagkagaling sa paaralan, ay tumutulong ka sa paglilinis ng bahay dahil alam mong sa ganitong paraan ay nakakatulong ka sa iyong mga magulang. Ngayon na naunawaan na natin ang salitang espiritualidad, mahalagang maunawaan din natin kung paano ito naiiba at nauugnay sa salitang relihiyon, ang espiritualidad at relihiyon. Ang pagkakaiba. Ang relihiyon ay organisado at may institusyon. Ibig sabihin may simbahan o formal na grupo, may mga leader tulad ng mga pari, pastor o imam at may mga malinaw na estrukturang sinusunod ng mga kasapi. May mga itinakdang paraan ng pagsamba at mga patakarang ginagabayan ang komunidad. Samantalang ang espiritualidad naman ay personal at panloob. Ito ay hindi nakikita sa labas, kundi nararanasan sa loob ng tao, sa kanyang pagninilay, konsensya at pag-unawa sa kahulugan ng kanyang buhay. Pangalawa, ang relihiyon ay may tiyak na doktrina at ritual na pinaniniwalaan at itinuturo sa mga miyembro gaya ng pagsamba, pagdarasal o pagdiriwang ng mga banal na araw na bahagi ng kanilang pananampalataya. Sa espiritualidad naman, mas nakatuon sa kahulugan at pag-unlad. Ito ay naghahanap ng kahulugan ng buhay at pag-unlad ng pagkatao. Hindi ito nakasalalay lamang sa pagsunod sa ritual, kundi sa tunay na pagbabago ng isip at pag-uugali. Pangatlo, sa relihiyon, may pagiging miyembro. Ibig sabihin, kabilang ka sa isang partikular na samahan o komunidad na may pare-parehong paniniwala. Samantalang ang espiritualidad naman ay maaaring isagawa ng individual. Kahit hindi ka miyembro ng isang organisadong relihiyon, maaari ka pa rin magnilay, magpakabuti at maghanap ng layunin sa buhay sa sarili mong paraan. Pang-apat, ang relihiyon ay nakabatay sa sistemang paniniwala na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ito ay may malinaw na aral at tradisyong sinusunod ng komunidad. Samantalang, ang espiritualidad ay nakabatay sa personal na karanasan. Ito ay hinuhubog ng mga pagsubok, tagumpay at mga pagkakataong nagbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa sarili at sa mundo. Ano naman ang kaugnayan ng dalawa? Bagamat magkaiba, magkaugnay ang relihiyon at espiritualidad. Una, maaaring maging daan ang relihiyon upang mapalalim ang espiritualidad. Sa pamamagitan ng mga aral, panalangin at pagsamba, natututo siyang magnilay at makipag-ugnayan sa Diyos. Dito, hinuhubog ang kanyang konsensya at mas nauunawaan niya kung bakit mahalagang piliin ang tama. Pangalawa, ang espiritualidad ang nagbibigay buhay sa relihiyon. Kapag ang pagsunod ay nagmula sa puso at hindi lamang sa personal na ritual, mas nagiging makabuluhan ang pananampalataya. Hindi lang ito basta pagsunod, kundi pag-unawa. Pangatlo, pareho ang mga ito na maaaring gumabay sa tao tungo sa kabutihan at pananagutan. Parehong gumagabay ang relihiyon at espiritualidad sa tao upang maging mabuti at responsable.
Pareho nilang itinuturo ang pagpapahalaga, malasakit at paghahanap ng kahulugan sa buhay. Ngayon na malinaw na sa atin kung ano ang espiritualidad at paano ito naiiba at nauugnay sa relihiyon, talakayin naman natin paano ito nauugnay sa pagkamamamayan. Kaugnayan ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan. Una, ang espiritualidad ay gumagabay sa mabuting pagpapasya. Kung malalim ang espiritualidad ng tao, mas malinaw ang kanyang batayan kung bakit kailangang gumawa ng tama. Halimbawa, habang nag-e-exam ay napansin ni Daniel na lumabas ang guro at pwede sana siyang mangopya sa katabi. Alam niyang hindi siya handa sa exam, pero pinili niyang sagutin ang kaya niya at hindi tumingin sa papel ng iba. Walang nakakakita, walang pumipigil. Pero alam niyang mali ang pandaraya at may pananagutin siya sa Diyos, sa sarili at sa komunidad. Iyan ang espiritualidad na gumagabay sa mabuting pagpapasya. Pangalawa, ang espiritualidad ay nagpapalakas ng empatiya at pagmamalasakit. Ang taong may espiritualidad ay mas nakararamdam ng pakikipagkapwa, kaya mas handang tumulong. Halimbawa, napansin ni Angel na tahimik at laging nakayuko si Maria sa klase. Nalaman niya na may sakit ang nanay nito kaya nahihirapan sila. Sa halip na iwasan siya, kinausap ni Angel si Maria at inalok ng tulong sa assignments. Hindi siya inutusan at hindi rin para magpasikat. Ginawa niya ito dahil nararamdaman niya ang pinagdaraanan ng kaklase niya. Pangatlo, ang espiritualidad ay nagbibigay ng direksyon sa pag-iral ng tao. Natutulungan ang tao na maunawaan ang mas malalim na layunin ng kanyang buhay at kanyang papel sa lipunan bilang mamamayan. Halimbawa, si Liza ay aktibong nakikilahok sa mga proyekto ng kanilang barangay tulad ng feeding program sa mga bata. Hindi siya napipilitan, kundi ginagawa niya ito dahil naniniwala siyang may tungkulin siyang tumulong sa komunidad bilang kabataan. Doon niya nararamdaman na may direksyon at saysay ang kanyang pag-iral. Ang espiritualidad ang nagtutulak sa tao para iwasan ang paggawa ng makasasama sa komunidad, magsabi ng totoo, pahalagahan ang kapayapaan, at mag-ambag sa kabutihang panlipunan. At pang-apat, ang espiritualidad ang nagiging ugat ng pagiging responsable. Responsable ka hindi dahil may takot, kundi dahil may layunin. Halimbawa, habang pauwi galing sa paaralan, napansin ni Miguel na may ilang kabataan ang tumatawid sa gitna ng kalsada kahit may nakalaang pedestrian lane sa ilang hakbang lang ang layo. Pwede sana siyang sumabay para mas mabilis makatawid. Ngunit, pinili niyang maglakad papunta sa tamang tawiran bago tumawid. Hindi niya ito ginawa dahil may bantay o pulis, kundi dahil alam niyang mahalaga ang disiplina at kaligtasan para sa sarili at sa iba. Iyan ang espiritualidad na nagiging ugat ng pagiging responsable. May pakikita rin ang pagiging responsable sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pagbabayad ng tamang pamasahe, pagsunod sa batas, at paggalang sa kapwa. Ngayon, upang malaman natin kung lubos nating naunawaan ang ating aralin sa araw na ito, magkaroon tayo ng maikling pagtataya o short quiz. Panuto, pasahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na naglalarawan ng espiritualidad? A. Panloob na paghubog ng konsensya at paghahanap ng kahulugan. B. Pagsunod lamang sa mga ritual ng relihiyon. C. Pagiging miyembro ng isang simbahan. D. Pagdalo sa pagsamba tuwing linggo. Number 2. Alin ang nagpapakita ng espiritualidad na gumagabay sa mabuting pagpapasya? A. Paggawa ng mabuti para mapuri. B. Paggawa ng tama dahil may bantay. C. Pagsunod dahil natatakot mapagalitan. And D. Pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Number 3. Ang relihiyon ay maaaring makatulong sa espiritualidad dahil A. Nagbibigay ito ng aral at gabay sa pagninilay. B. Pinapataas nito ang marka sa paaralan. C. Ginagawa nitong perpekto ang tao. At D. Pinipilit nito ang tao na sumunod. Number 4. Alin ang halimbawa ng espiritualidad na nagiging malasakit? A. Pag-iwas sa may problema. B. Pagtawa sa kaklaseng nagkamali. C. Pagpapanggap na hindi mo napansin. At D. Paglapit at pakikinig sa kaklaseng may pinagdaraanan. Panghuli, number 5. Paano nauugnay ang espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan?
A. Nagbibigay ito ng takot sa parusa. B. Pinipilit nitong sumunod sa batas. C. Ginagawa nitong mas sikat ang tao. At D. Tinuturuan nito ang tao na gumagawa ng tama ng may layunin. Mga tamang sagot. Salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa muli. Paalam!